Yeah, this is something I ain't used to. Open up the window, let them see you. Hold up, I'ma do it when I choose to. Then start getting hurt like thought we knew you. Who knew? I could show you what it's like though. Okay. Or I can disregard it like a sign of social distance. Okay. So now I'm watching another Brad Pitt movie. For me, lahat ng movie na ginagawa niya, always quality. Mula nung medyo mas bata-bata pa siya hanggang sa ngayon na medyo may edad na siya, talagang legit. Social distance, but the space is very micro. Can't say much, but what I do ain't very like. Okay, so tapos na tayo mag-workout. Buti na lang, libreng shower dun sa gym. Uwi na. Pumasok ako dun sa gym kanina na parang wasted. Sabay, lumabas ako dun na feeling fresh. Ang laking bagay talaga sa mga gym, yung may shower area. Feeling ko pag uwi ko, magtutoothbrush na lang ako, sabay wala na, tulog na. Karamihan kasi ng bakal gym dito sa Pilipinas, wala talagang shower. So, doon ako nasanay sa mga ganong klaseng gym. Pero ito, since company gym siya, medyo, alam mo na, medyo high-end. Pero yung mga equipments, pang, alam mo yun, pang, sabi nila pang toning lang daw, pero yung mga ganong klaseng equipment, pang ano lang yun, pang mga mahihinang nila lang. Hindi ko naman sinasabing kaya ko buhatin lahat yan. Ang sinasabi ko lang is hindi siya kompleto. Yun lang ibig sabihin nun. Sana hindi traffic. Today is Tuesday. And sapul na ako sa coding hours. Good luck. Ito na yung pinaka-seryosong chapter ko ulit para magsimula mag-workout. Yung hindi na lang para mag-improve yung physical aspect ng katawan, but for health na rin. Feeling ko kasi parang it's now or never. Nasa 34 na rin kasi ako, tapos kung hindi ko pa seseryosohin to, parang delicates na yung mga susunod na yugto. Kailangan ko na talaga seryosohin to. I have no choice. Nasa genes or nasa lahi namin yung may high blood and diabetes din sa pagkakaalam ko. Kung magpapapetiks-petiks pa rin ako, feeling ko talaga sooner or later may kalalagyan ako pagka hindi ko pa rin inayos tong ganito. Hindi ko talaga ma-imagine na nasa ganong klaseng sitwasyon ako na bedridden. Ayoko mapunta sa ganong klaseng sitwasyon wherein wala nang ibang natitira sa'yo kundi regret. Yung isa na lang na hindi ko naaalis sa sistema ko is yung pag-vape. Pero hindi ko siya nakikita na matatanggal ko siya soon. Kasi, ano ko to parang ito yung nagiging tulong ko para mabawasan yung mga late night cravings or kapag mga nagka-crave ako sa mga matatamis, nag-vape talaga ako. Hindi ko alam kung ano yung mga term doon. Siguro gagawa na lang ako. Pero hindi ako yung chain vapor or yung chronic vapor or vaporist. Hindi ko alam kung ano yung tamang term doon. Pero hindi naman ako ganun. Like yung mayat-maya talaga kailangan may nakasubo sa bibig mo para mag-vape. Ever since talaga kahit yung mod pa lang yung gamit ko, talagang ginagamit ko lang siya para pamalit sa mga pagka-crave ko pagdating sa matatamis. Kaya ang pinaka-favorite kong flavor is yung mga pastry. Naalala ko ng mga panahong 2016, yung nagpapatuyo talaga ako, yung sobrang nagda-diet talaga ako. Yun yung pinakamalaking naging tulong sa akin, yung pag-vape kasi napalitan niya yung pagka-crave ko talaga sa mga pagkain. Hindi naman araw-araw pero pinaka-combination ko talaga nun kapag nagugutom ako lalo na paggabi. Vape plus Diet Coke or Pepsi Max. Pero madalas kung hindi ako mag-vape, ang ginagamit ko yung apple cider na vinegar. Wala, talagang nawawala yung gutom mo, yung parang feeling na parang vampira ka na gusto mo kumain. Legit talaga yung apple cider vinegar, kaso ang mahal kasi nun. 9:48 pa lang, alam ko kasi window hour dito sa Cavite, mga 10 to 12 or 10 to 1. Pag meron akong nadaan ng checkpoint dito, panigurado sa pool ako niyan. Kasi coding. Okay. So, ayun, excited ako. Feeling ko bagong chapter to kasi nga, eto, nag-workout ako. And eto na yung second week na feeling ko nagiging consistent ako. Kasi last year, nag-try ako magpanata sa sarili ko na mag-workout ako. Pero hindi man lang ako nakabuo ng isang linggong pag-workout. Eto, feeling ko mas motivated ako kasi nga, libre din yung gym. Okay. So, ayos na sana eh. Mag-workout na sana ako today. Pero sobrang, ewan ko, ano ba nangyari? Nakakaasar lang kasi nakalimutan ko yung pang-gym ko para sa ngayong araw na to. Hindi naman ako pwede mag-workout ng nakamakaw. Let's go, uwian na lang. So, pag-usapan natin kung ano yung tinuro sa akin ng YouTube or creating content sa YouTube when it comes to fear. Obviously, alam naman natin kung ano yung pinaka-common na fear
when it comes to content creating or sabihin na natin sa pag-share lang ng video sa YouTube. Nandyan yung natatakot tayo ma-judge or ma-criticize kung ano man yung ginagawa natin. Actually, hindi lang sa YouTube, sa ibang platform din, sa Facebook, sa Instagram, na-build up yung confidence ko pagdating sa paglalabas ng content dahil pinaka-tumatak talaga na mentality sa akin is yung kung ano man yung iniisip ng ibang tao sa'yo, hindi dapat nagmamatter yun. Kasi at the end of the day, kahit ano man yung i-post mo dyan, parang wala ka naman ganun ka-significant na value sa buhay ng ibang tao. Like, kung makita ka man nila dyan nag-post, sooner or later makakalimutan din nila yan. Or by the end of their day, wala, makakalimutan nila na nag-post ka ng video or something. And alam mo yun, hindi ikaw yung sobrang star ng buhay ng kahit na sino para maging yung simpleng pag-create mo ng content, nagiging big deal sa ibang tao. And going back dun sa sinasabi ko kanina, hindi dapat magmamatter yung sinasabi ng ibang tao kasi mag-post ka man or maglabas ka man ng content dyan or hindi, makaka-receive ka pa rin talaga ng judgment or criticism sa ibang tao. Yun yung pinakaunang bagay na natutunan ko nung sinimulan ko mag-share ng documentation ng buhay ko sa YouTube. Parang ang cliche pakinggan kapag sinabing buhay ko sa YouTube. Huwag natin iisipin na it's all about money or monetization or someday kikita ka sa YouTube. But para kasi sa akin, in my opinion, yung pagpo-post or pag-share ng content ko sa YouTube, yung isa sa the best na decision na ginawa ko sa buhay ko. Like parang nagkaroon ako ng libreng opportunity para i-log or parang i-diary in a video format yung mga nangyayari sa akin sa YouTube. And para sa akin, isa dapat yun sa mga bagay na ginagrab ng kahit na sino na interesado gumawa ng content. Ilagay mo na lang din yung sitwasyon mo sa ibang tao. For example, ikaw yung viewer, ikaw yung nag-criticize or ikaw yung nagda-judge sa content creator. Mag-comment ka man sa kahit anong video nila, mapa-positive or negative comment yan. In reality, walang napaka-significant na impact yun dun sa content creator na yun. So, ayun lang, babalik rin mo lang din. Kung ikaw mismo yung content creator, then may nagko-comment, may nagbabash sa'yo, or meron someone dyan na pinipigilan ka sa gusto mo gawin, just forget about it and ituloy nyo lang kung ano talaga yung gusto nyo gawin. Ang sagwa kasi ng buhay mo kapag ka nakabase ka lang sa decision ng ibang tao, kahit ka mag-anak mo pa yan, mas lalo pa kaya yung ibang tao na hindi mo naman relative, di ba? So kung gusto nyo talaga gumawa ng content and sa tingin nyo talagang yung nakakahiyang factor lang talaga yung pumipigil sa inyo, ayan nyo na yun. Tuloy nyo lang kung ano sa tingin nyo talaga yung gusto nyong gawin and wag nyo isipin yung iisipin ng ibang tao. Paulit-ulit ko sasabihin yun. Kahit tropa, kapitbahay, best friend nyo pa yan, wala dapat mag-matter doon. In fact, kung talagang nagkikare sila sa inyo, dapat sinusuportahan nila kayo sa kung ano talaga yung gusto nyo gawin. Naisip ko lang i-share tong idea na to kasi may nag-approach sa akin nung isang araw na tinanong ako kung saan daw ako kumukuha ng confidence sa pag-share ng content sa Instagram, sa YouTube, sa Facebook. Sinabi ko lang na sa umpisa, nandun talaga yung part na parang nakakahiya, na parang iisip mo yung isipin ng ibang tao, lalo na yung mga malalapit sa'yo. But naturally kasi makapal talaga yung mukha ko. Tsaka ever since naman nung pagkabata ko, parang ganun ako pinalaki na parang hindi dapat magmamatter kung ano man yung iniisip nila about sa'yo. As long as wala ka namang ginagawang masamain, kagaya nung sinabi ko kanina, hindi ka naman nananapak ng ibang tao, then wala dapat magiging problema dun. So yun lang, bigla ko lang talaga naisip i-share yung idea na yun and sana makatulong sa mga makakanood nito na mag-spark yung pagiging content creator nila or pag-share lang or simple pag-share lang sa YouTube. Kahit yung mga pinaka-mababait and yung mga pinaka-authentic na YouTuber na nakikita nyo dyan, pansinin nyo yung comment section, meron talaga silang hater. Hindi na mawawala yan. So yun lang guys, thank you all for watching and see you again next time. Peace!